Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan niyo akong subukan ang bagong-bagong sasakyan ng BAIC, ang BAIC V60 Viewmon. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 2.0-liter turbo diesel engine with 48 volts hybrid electric assist. May maximum output ito na 163 PS at may maximum torque naman na 400 Nm. Ang transmission nito ay 8-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Gusto mo ba ng big car na pang big time? Saktong-sakto! Sa sobrang laki nito, pati ako nanliit! Hood pa lang sulit ka na sa laki nito kasi feeling ko parang pwede ka nang humiga dito pag paslante. Yung grills naman, simple lang yung design. May mga chrome accents pero parang ang tigas-tigas kasi ng itsura na parang pag ikaw yung kasalubong nito sa kalsada, parang kakatakot, ang tigas. Yung dalawang pinakadulong slots, dyan nakalagay yung ilaw. So sa laki niya, 4 na projector LEDs yung nagkasya. Nasa ilalim naman, meron siyang fog lights at saka yung DRL. Meron din itong mga sensors sa baba, parking sensors, tapos sa ADAS na sensors nasa ibabaw. Dalawa rin ang camera nito. Para sa ADAS sa ibabaw, tsaka may camera din dito sa unahan para sa 360 camera. Sa side, medyo boxy yung shape, pero rounded off naman yung mga edges. Napakalaki talaga niya at saka napakataas. Buti na lang, may stepboard para hindi ka mahirapan umakyat. May roof rails, side mirror na may signal light at camera, may chrome inserts sa bintana, door handles, moldings at sa garnish sa fender. Tuto ng rims, ang size ng gulong 265/65R18. Ang laki-laki ng rims pero sa laki ng sasakyan medyo nagmukhang maliit. Ang laki talaga. At una ko napansin dito yung spare tire. At least wala na dun sa ilalim, nandito na sa labas. Meron na rin tong camera para sa 360 cam. At may isang camera pa to sa ibabaw kasi yun yung rear view mirror mo na camera na rin. Malinis din tignan kasi wala nga siyang antena. Meron siyang third brake light dito sa spoiler. Meron din siyang defogger at parking sensors. Napakalaki sa labas. Pero kung gaano kalaki sa labas, ganon din kalaki dito sa loob. At ang kakaiba dito, yung pakiramdam mo sa loob kasi napaka-luxurious. Lahat kasi ng mga materials dito, soft touch. Yung upuan, napakalambot. Para kang naka-lazy boy. Tapos, unlike sa mga iba na perforated, yung gitna lang, ito, perforated na lahat. Nakadagdag pa sa sosyale, yung mga piano black finish, yung ambient lighting, yung mga leather nga na malalambot sa ibabaw ng dashboard, sa gilid, sa ilalim, yung manibela mo, ang lambot-lambot din na leather, perforated din yung bandang gilid, pati yung manibela mo, meron siyang mga piano black finish, silver accents. Alam mo yun, basta lahat dito napakasosyal. At ang kakaiba rin dito, para sa mga ordinaryong nilalang, nakagaya ko, natin. Usually, dalawa lang yung screen sa sasakyan, pero ito 4. So, yung instrument cluster niya, 10.25. Ang infotainment screen niya, 12.8. Screen din ang rear view mirror. At last but not the least, yung engine start-stop button nito, 1.92 inch din na screen yung pipindutin mo. Ang galing, di ba? Naka-panoramic sunroof na to sa ibabaw. Lahat ng controls nandito sa bandang gitna. Yung mga ilaw, touch-sensitive na controls. Meron din tong lalagyan ng shades, pero pag binuksan mo, meron muna siyang salamin para nakikita mo lahat ng nakasakay sa likod. Maraming pindutan yung manibela. Yung left side para sa adaptive cruise control, yung right side naman para sa infotainment system. Kakaiba rin yung pindutan dito yung iba napipindot, oo. Pero yung iba kasi, yung touch-sensitive na iso-scroll mo, kunwari yung volume, iso-scroll mo lang siya pa ibabaw, tapos dahan-dahan din na nag-i-increase yung volume. May mga chrome accents din yung mga aircon vents, tapos sa bandang passenger side, meron din diyang pailaw-ilaw na mukhang bundok. Sa baba ng aircon vents, controls naman para sa aircon, so dual climate control to. Sa ilalim, meron siyang wireless charging at maluwag na compartment yun Ang shifter, meron siyang reverse neutral drive at saka manual mode. Ang park niya, dipindot lang.
Marami pang mga ibang controls dito, no? Kagaya nung pang-lock ng differential sa likod, electronically, 2 high, 4 low, auto start stop function, auto hold function, pati controls ng heated seats, electronic parking brake. Sa right side naman, meron siyang lalagyan ng cellphone sa bandang unahan, tapos dalawang cup holders, yung center armrest, leather wrap. Pag pinindot mo, no, pag ganyan yung bukas niya sa gitna. Tapos sa loob, meron siyang parang maliit na compartment, no, yung pang-ipit, na pwede mong ilagay doon yung mga easy trip mo, auto sweep, o kung ano mang cards or ID, pwede. Tapos pwede na rin tong cooler. Merong maluwag na lalagyanan pa doon sa ilalim. Tapos merong mga USB ports. So dito sa driver side, merong Type A tsaka Type C. Sa kabila naman, merong power supply tsaka isa pang Type A. Meron ding mga konting additions dito, kagaya nung sabitan ng gamit sa gilid. Itong upuan na to, pwede mo ring i-control dito sa sides. Ang infotainment system nga lang, Bluetooth tsaka Carbit link lang yung meron. Pero grabe naman yung tunog nito, no? May infinity to na speakers. Tapos yung tunog pa niya, ma-adjust mo na kasi may equalizer na kagad. Itong upuan naman sa driver. So maliban sa electronically adjusted niya, no? Pati lumbar support, merong adjustment. Ang importante rito, pwede ka ring mag-save ng 3 posisyon ng upuan. So kung 3 kayong driver nito, pwedeng tag-iisa kayo ng setting. Sa space naman, normal driving position ako, so maluwag na maluwag ako, tas yung headroom ko, lampas 5 daliri. Marami ring laman dito sa second row seat. Simulan na natin sa ibabaw. Meron siyang hawakan, sabitan, ilaw, magkabila yan ha. Meron siyang seat back pockets na solid, as in, solid talaga, ayan o, matigas. Sa pintuan, meron ding bottle holders at compartment. Ang mga upuan, no, kung gaano ka komportable sa unahan, ganun din dito sa likod. Perforated din yung leather, malambot. Merong center armrest, meron siyang lalagyan ng phone sa gitna, may compartment dito. Pag binuksan mo, merong lalagyan, tas meron pang Type-C USB, tsaka meron ding Type-A USB. Sa center console bandang unahan, merong 2 aircon vents, meron siyang isa pang climate control, so 3 climate control pala to. Triple zone climate control pala siya. Merong Type-C na USB, Type-A na USB, may lalagyan pa dun sa ilalim na pag binuksan mo, may compartment at merong power supply at meron na ring plug para sa 220 volts na socket pala. 220 volts. Wow! O, di ba ang dami laman? Sa space para sa tao, sa second row seats ha, lampas sa isang fist ko pa yung space sa tuhod. Ang headroom ko naman doon, lampas din sa 5 daliri. Dito sa third row seats, 5 daliri yung space ko sa ibabaw, pero yung dito ko sa tuhod, medyo 1 daliri na lang yung space. Kasya naman, pero medyo mababa kasi yung upuan. So for short distances, okay pa rin naman. Pero pag long distances, medyo mangangawit ka ng konti. Magkabila, meron ditong aircon vents, hawakan, sabitan, ilaw, at bottle holders. Sideways ang bukas ng pinto. Tapos, hindi siya nagtutuloy-tuloy. So kung dyan siya nag-stop, magsa-stop lang siya dyan. Hindi makakabungko ng pader or ng ibang sasakyan. So bukas na natin siya. Okay, steady. Sa space dito, kasya naman yung mga bag dito. Pero kung kailangan mo talaga ng more space, pwede mo namang i-fold yung third row seat. So 50-50 to. Meron din ditong ilaw, power supply, at merong socket na 220 volts. Sa ilalim, meron namang lalagyanan ng mga tools. Pero kung kailangan mo pa talaga ng more space, 60-40 folding naman yung second row seat. So yan na, sobrang laki na ng space mo. Oh, hinako mo na yung aircon ha. Napakalakas eh. Yan, fan speed 1 lang. Kakapasok ko lang, kaso naka-full na kasi kaagad yung aircon, kaya sobrang lakas ng fan. Nakita na natin, no, yung labas at loob ng sasakyan. Pero ang importante kasi dito, kamusta ba siyang imaneho? Yun naman ang susubukan natin ngayon. So, halatang halata naman, di ba? Sobrang laking sasakyan ito. At nandito tayo ngayon sa Dasmariñas para subukan sa medyo maliliit na kalsada kung kamusta ba siya. Bearable ba? Kasi alam naman na natin, no, 4-wheel drive to, so capable talaga to off-road. Tapos nung nagpunta kami sa China, actually, pinatalon pa nila to at kaya niya. Imagine niyo, sobrang bigat ng katawan nito pero pinatalon nila, kaya ng suspension. So very good talaga siya off-road. Pero syempre, no, lahat naman ng sasakyan may kahinaan. Kaya yung malaking sasakyan, pagkasyahin natin sa maliit na kalsada. Yun, isa sa mga advantages nito, no, kung nakikita nyo yun, no, kahit yung mga tricycle humihinto, ayaw nilang huminto sa harap nitong sasakyan na to. Alam mo kung bakit? Nakakatakot kasi talaga sa laki.
Yun nga yung kagaya ng sinasabi ko kanina, no? Yung grills kasi nito, no, parang bakal na matigas yung itsura na parang pag binunggo ka hindi ka makakasurvive. So far, no, sa mga regular roads, madali lang naman siyang dalhin. At saka ang kinaganda kasi nito, yung makina kasi niya, no, yung power, immediate. So ibig sabihin, parang kahit sobrang laki nitong sasakyan na to, parang ang gaan niyang dalhin. Kasi yan, no, pag ginas mo, yan, go naman na kaagad. Pag pinreno mo, malakas ka agad yung kagat ng preno. So hindi ka matatakot na yun nga, yung acceleration, yung matagal siyang mag-accelerate, hindi naman. Or pag namreno ka kasi, di ba, usually pag lumalaki yung sasakyan, pag namreno ka, yung parang tumutuloy-tuloy pa rin yung sasakyan. Pero ito sa size na to, sa weight na to, hindi issue yung braking at saka acceleration. Ito ring sasakyan na to, no, meron siyang superpowers actually. Kasi pag nakasakay ka dito at ginagamit mo, no, yung mga nakikita mong sasakyan lumiliit, literal. As in, pagka kunwari nakasakay ka dito at tinignan mo kunwari yung SUV sa isang brand, parang ang tingin mo sa kanya pag dito nakaupo, parang MPV lang nung same brand. Ganon yung effect niya. Kasi yung seating position mo dito napakataas. Kagaya ngayon, no, ang taas-taas ko, kaya parang yung Jeep, parang ang liliit nila. Yung mga maliliit na trucks actually, parang mas malaki pa ako sa maliliit na trucks. Ganun yung feeling ko dito sa loob. Pero tingnan nyo, nakakaliko ako ng madali. At saka ang kinaganda pa kasi, no, may 360 cam siya. Kaya kahit pamalaki siya, kahit may matataas na gutter sa gilid, pag lumiko ka kasi automatic na nag-on yung 360 camera. So nakikita mo kaagad. Isa pa, dun sa studio namin, no, syempre, ang studio namin, made siya para sa dalawang sasakyan. Pero alam mo yun, yung may konting space lang sa dalawang sasakyan. Pero ang nangyayari kasi, no, kahit ito yung gamit ko, kahit yun lang yung space na yun, madaling-madali akong i-maneuver sa loob ng studio namin. Kasi nga may 360 cam ako. Nakikita ako kung malapit na ako sa pader, or may upuan ba dun sa unahan. Pag lumiko ako, masasabitan ko ba. So napakadali niyang gamitin. Sa engine power, no, matulin tong sasakyan na to, pero syempre hindi to race car level. So kumbaga, may tulin siya, kayang umovertake ng madali, hindi ka mahihirapang mag-overtake kahit medyo pataas yung kalsada. So kayang-kaya, no, kahit 2 liter lang yung engine niya. At ang kinaganda pa ng engine nito, no, meron siyang 48 volt na mild hybrid system. So ibig sabihin nun, 2.0 lang yung makina nito, mas makakatipid ka pa dahil dun sa merong hybrid system. Medyo may dagdag na konting power pa dahil din dun sa mild hybrid system. Ang hindi lang kasama dito, no, yung exempted sa coding. Kasi syempre mild hybrid system, kasama siya sa coding. Ang hindi lang kasama sa coding kasi yung mga full hybrid system. Pero ang importante naman doon, meron kang gas savings at saka extra power. Speaking of the diesel engine, no, yung tunog ng engine, diesel, so may konti kang rinig dito sa loob, pero hindi naman siya sobrang ingay. Yung mararamdaman mo lang na, diesel to, ganun. Sa transmission naman, kahit mabigat nga siya at maliit yung makina, no, 2.0 liter lang, hindi siya naghahanap ng gear, tama lang siya palagi. Parang natural lang yung pakiramdam ng transmission niya. Hindi rin siya jerky. Ang manibela, no, kagaya ng braking at saka ng acceleration, ang manibela nito malambot din. Kaya yun nga, same feeling, kahit sobrang laki niya, madali talaga siyang gamitin. Huwag lang dun sa sobrang liliit na kalsada. Kasi pag sobrang liliit na kalsada talaga, yung mga saktuhan lang yung mga maliliit na sasakyan, kagaya ng mga shortcut namin dito sa Cavite, no, yun, medyo mahirap siyang gamitin doon kasi malaki talaga yung katawan. Pero kagaya nito, kung nakikita nyo naman sa camera, diba, ito yung regular sized road dito sa Cavite. So ito yung mga looban na kalsada, kasya. Pero yung sa dinadaanan niya kasi namin na pinakalooban, medyo ano siya doon, medyo mahirap. Pag gamit mo rin tong sasakyan na to, no, parang ang feeling mo nakakaangat ka talaga sa iba. As in, parang nakakaangat ka literally dahil nga mataas yung riding position mo, at nakakaangat ka rin sa buhay kasi syempre may pressure rin tong sasakyan na to. Nasasabihin ko naman yan mamaya. Isa sa mga pinakagusto ko sa sasakyan na to, no, yung feeling dito sa interior, kasi mga leather yung mga nasa gilid, may mga shiny piano black finish. Komportable kasi, napaka-komportable dito sa loob, tas yung radyo maganda rin. Kung meron ako kunwari driver, tas nakaupo lang ako dyan sa passenger side, tapos nagre-relax lang ako, napakaganda nitong sasakyan na to. Meron din tong adaptive cruise control. So ngayon naka-adaptive cruise control ako, tas naka low speed follow tayo ngayon, 30 km/h, gumagana pa rin siya. Uphill pa to. So hindi hirap yung makina. Yung distansya ko dun sa unahan, maganda naman.
So naka 30 kilometers per hour nga lang tayo, kaya syempre lumayo yung sasakyan sa unahan. Pero pag syempre sinet mo ng mas mabilis, eh makakasunod ka rin doon. Sa suspension naman, so ladder on frame to, pang off-road talagang sasakyan to. Komportable siya kahit long drives, wala namang problema. Pero meron siyang konting tagtag lang. Konti lang kasi nga ladder on frame siya. Tsaka yun nga, off-road siya. Pero ang kinaganda kasi nun, no, yung durability nito, talagang hindi mo masisira agad-agad to. Kagaya nga nung kwento ko sa inyo kanina, no, sa China, pinapalipad nila to. At kayang-kaya ng suspension niyang dalin yung katawan nito kahit pa lumipad siya. Ganong katindi to. Ang Baik B60 Beaumont ay nagkakahalaga ng 3,188,000 pesos. Maraming salamat po sa Baik Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Good and bad naman tayo. Ang una kong bad na nakita dito, no, actually hindi ko nga alam kung good o bad kasi depende na yon kung sino yung nanonood. Bad sa akin kasi nga gusto ko kasi yung mga maliliit na sasakyan. So mas gusto ko kasi yung madaling i-maneuver sa traffic tsaka yung madali park. Ito kasi, kung gusto mo ng malaki, good sa'yo yun. Kasi talagang malaki to, maluwag sa loob. Pero, yun nga, depende na sa kung sino yung nanonood. Kung gusto mo ng malaki, edi good. Gusto mo ng katamtaman lang, yun nga, bad sa'yo. Pangalawa, syempre, off-road vehicle to no? Kaya meron siyang mga perks na kailangan sa pang off-road. Na syempre, hindi ko rin masabi na okay sa lahat. So, una na dyan, yung ride height nito. So, yung pagpasok mo kasi sa loob, medyo mataas. Meron namang stepboard, no? So pwede ka naman mag-stepboard, tapos makakakit ka naman ng mas madali. Pero kung kunwari kasi no, mga senior citizen ka na or medyo PWD yung ano, or maliliit na bata, medyo mahirap siyang umakyat at saka bumaba. Kung gusto mo rin na ano no, na yung hindi masyadong mapansin, hindi rin ito yung sasakyan para sa iyo. Kasi sa sobrang laki nito, imposibleng hindi ka makita ng mga tao sa inyo. Magmumukha ka talagang big time. Wala rin tong Android Auto tsaka Apple CarPlay, pero yun nga, maganda yung sound system. Yun nga lang, hindi magagamit yung Android Auto, Apple CarPlay, magbo-Bluetooth ka na lang or Carbit Link. Good naman tayo. Unang-una, yung unang-unang bad, yun din yung unang-unang good. Kasi nga napakalaki nito, no? So, kung hanap mo talaga yung road presence, yung matakot sa'yo lahat sa daan, talagang eto, napakaganda nito para sa'yo. At syempre, dahil nga malaki siya, no, mataas din. So, kung kunwari, mayroong mga baha, mayroong lubak-lubak, pinapatalon nga ito, bundok nga yung inaakyat nito, kamusta naman yung mga hams at mga lubak-lubak? Di syempre, easy-easy lang yun dito. Kung may mga pinupuntahan ka rin na off-road, no, kung kumara, may farm ka, o may pinupuntahan ka ng mga campsite na kailangan ng 4x4 system, so covered ka nito. Meron kang 4 high, 4 low, versatile din yung space kasi yung second row tsaka yung third row pwede mo siyang itupi lahat. So kung kunwari magdalawa lang kayo tapos gusto mo mag-camping ng matagal, sobrang dami mong mga gamit na mailalagay sa likod nito. Gustong gusto ko rin malaki rin ang tangke ng gasolina nito. Kasi nung nakita ako, no, yung range nito in kilometers nung full tank parang 800 kilometers mahigit. So sabi ko, saan ba ako pupuntang 800 kilometers? Last but not the least, no, yung luxury feel kasi dito sa loob dahil nga sa mga materials tsaka sa build quality, yun yung champion talaga dito. So kung ikaw ay naghahanap ng sasakyan na gusto mo talaga yung malaki, go anywhere, luxurious, na parang nagre-relax ka lang sa lounge pag ginamit mo, saktong-sakto sa itong Baik B60. So kung ako sa'yo, pumunta ka na lang sa pinakamalapit na bike sa'yo para i-test drive mo rin, no? Pakiramdaman mo kung kamustang imaneho ang lounge. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.